Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay na mabuti at tapat ang ating Panginoon na kahit nasa kanya-kanya nating bahay tayo sa ngayon dahil sa current situation natin, it doesn't stop Him from meeting our needs, both physical and spiritual need. Kaya sa umagang ito, sama-sama tayong pupuri, sama-sama tayong makikinig ng kanyang revelation, fresh revelation sa ating mga buhay. Kaya before we start our worship, tayo po'y manalangin. Praise you, Lord. Praise you, God. Father God, sa umagang ito kami nagpupuri at nagpapasalamat for giving us another day, for giving us this opportunity to corporately worship you, na sama-sama kaming magtataas ng pangalan mo, O God. Sama-sama ka namin papupurihan, sama-sama ka namin pasasalamatan, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong unfailing love, O God, and for your steadfast love, O Lord. Salamat, Panginoon, kahit sa anong sitwasyon, Lord, parati kang nandyan, O Lord God. Salamat dahil hindi mo kami niiwan, hindi mo kami pinapabayaan. At tapat ka sa iyong pangako sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga this morning, O God, hayaan mong ibigay namin sa iyo yung the best offering namin, Lord. That is our offer of worship, offer of our life, O God. Help us, Lord, to give everything that we've got, Lord, para papurihan ka, O Lord. And we're hoping and praying, Lord, that you may find it a sweet savor, Lord, sa iyong harapan, O God. Kaya muli, Panginoon, ikinukumit namin sa iyo ang aming pupupuri, ang aming gawain, O God, sa araw na ito. Tatagpuin mo, Lord, ang aming mga pangangailangan. Once again, Father God, we bring back all the glory, all honor, and all adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil sa umaga pong ito muli po tayo magkakasama-sama para po sumamba sa ating Panginoon. Salamat po na kahit tayo po ay nasa kanya-kanyang tahanan natin, pero hindi po naging hadlang ang pagkakataon na ito para hindi ho tayo sama-sama sa pagpupuri sa Panginoon. Napakarami hong bagay na dapat nawa na natutunan natin sa panahon po ng quarantine natin, sa pagstay natin sa ating mga bahay. Isa na po dito siguro yung magkaroon ho nawa tayo ng mas malalim pa na relasyon natin sa Panginoon at magkaroon ho tayo ng quality time na makipag-commune sa Panginoon. At talagang wala tayong magagawa kundi iasa lahat sa Panginoon. At isa pa pong bagay ay yung pagkakaroon po natin ng pagkakataon na magkaroon ng close bonding para sa ating mga pamilya. I'm sure kahit nga tayo, di ba, namimiss na ho natin yung isa't isa, but hindi nga ho tayo pwedeng magkita, pero sana ho yung family natin yung mabuild din, yung magkaroon ho ng maayos na relasyon. Okay? So sa umaga din po ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kahit ano naman po yung sitwasyon na meron tayo ngayon, ay alam ho natin at panghawakan natin ang sabi ng Panginoon kung magtitiwala lamang po tayo sa Panginoon. Ang pangako niya sa atin kahit kailan, kahit minsan, hindi niya ho tayo pababayaan at hindi niya po tayo iiwanan. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil malaya po muli kami na makapagpupuri, makasasamba, at talagang mapasasalamatan ka. Ikaw yung Diyos na mabuti, ikaw yung Diyos na tapat, ikaw yung Diyos na makapangyarihan, ikaw yung Diyos na in control ng lahat ng bagay. Kaya naman po sa
araw na ito, wala kaming ibang ninanasa kung hindi ang maranasan ng iyong banal na Espiritu at patuloy ka namin mabigyan ng kalwalhatian ng karangalan sa aming pagsamba at sa pagpupuri sa inyo. Nawa, Panginoon, hipuin niyo po rin kami sa umagang ito at ikaw yung inaasahan namin nakikilos sa aming kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos, pinapasalamatan ka namin sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Ikaw yung Diyos namin na hindi nagbabago, hindi kami iiwan, magpakailan pa man. Purihin ka, Panginoon. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema na di niya binigyan ng katulad? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema na di niya binigyan ng katulad? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di mababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, alam ko po, pare-pareho tayo ng dinadaanan ngayon. Kung marahil yung iba po sa atin ay may mga dinadaan ng problema, mga pagsubok na nahihirapan po kayo. Sabi po ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at napapagalan. Kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan, sapagkat ako ang Diyos niyo na pumupugko at nagmamalasakit. Sa Panginoon ang kalakasan at kapayapaan. Hallelujah. Di ba't lakas, kapayapaan at kagalakan ay nagagaling sa Kanya? Landas natin ay Kanyang tutuwirin at di pababayaan ng Diyos.
Hallelujah. Praise your name, O God. Patuloy po natin pilihin ang ating Diyos at sa Kanya lang po tayo magtiwala dahil kahit kailan hindi po tayo iiwan ang Diyos. Kailanman. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Kailanman lubos ika'y tapat, hindi nagbabago. Kailanman, O Diyos, pag-ibig ito'y walang hanggan. Pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Makilain ka. Amen. Kailanman, Diyos, nilaya mo sa hindi magkukulang. Kailanman, O Diyos, wala nang papanay. Pag-ibig mo'y tunay, pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Kung hindi mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay na sapat ka sa aming Panginoong Diyos. Di ka nagkukulang. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Praise God. Ako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas
Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sa Panginoon lamang po tayo makakaasa. Siya lang po yung matibay na loob natin at sandigan. Magpakailan pa man, purihin ang Diyos. Oh, hallelujah. lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan, ang kadakilaan ay mapasayo lamang sa pangalan niyo po, Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, worship team, for leading us sa pag-worship sa Panginoon. Talagang napakasarap magpuri sa Panginoon. Now, this time, i-feed naman tayo ng ating Panginoon ng kanyang salita sa pamamagitan ng ating mahal na pastor, Pastor Alex De Castro. Magandang Sunday po sa ating lahat, mga kapatid. At ngayon po ay time ng pagbubulay natin ng kanyang salita
Salamat sa worship team na nanguna po sa atin sa pagilid po sa atin para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen ho. Bago po ibigay ang text natin at ang title ng ating mensahe, maraming taon na po ang nakakaraan, di ba? Nung hindi pa uso yung RTW kung tawagin o ready to wear na mga damit o mga clothing, no? Malakas ho ang mga sastre noon o yung mga panahian, no? Kasi ang mga tao usually bibili ng tela tapos dadala nila sa mga tumatahi ng mga damit para po sukatan sila para akma yung mga damit o pantalon na kanilang papagawa na sa gayon pag sinuot di maganda, fit na fit, tapos po sabihin na nating presentable. Mahalaga ho yung yung maging itsura natin, no? yung ating projection sa mga tao kung pananamit natin. Hindi lang po yan mahalaga ngayon, kahit po noong unang panahon, no? Mahalaga talaga yung pananamit. Sa Bible ho ay ang tawag po dyan ay garments o garment, no? At yun po ang pag-uusapan natin, no? May kinalaman ito sa garment o sa pananamit. Pero siyempre ho, kukunin po natin ito doon sa aspeto ng spiritual. At ang ating pong passage ay nasa Isaiah chapter 61 verses 1 to 3, at ang ating pong title ay The Garment of Praise. The Garment of Praise. So let us read our text. Ang sabi po sa Isaiah chapter 61, the Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair, or sabi po ng King James Version ay heaviness. Amen ho. So ito po yung pagkukuhanan natin ng mensahe sa umagang ito. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Aming Ama, salamat sa iyo at isa pong bagay na mabuti at nakakataas ng aming moral sa aming buhay pananampalatayang marinig ang iyong salita. Matapos po kaming sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po sa oras na ito, sa gabay po at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tulungan niyo po kaming lahat, maging ang iyong lingkod para po ang iyong salita na aming pagbubulayan, ito po ay magdala sa amin ng mga spiritual na katotohanan na magpapalakas sa amin, magpapatibay, bibigay pag-asa at inspirasyon sa aming relasyon sa iyo at sa aming buhay habang kami naririto sa mundo. At ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan, aming Ama, at sa iyo pong papuri at pagluwalhati, at sa pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon, dalangin po namin ang mga bagay na ito. Amen. Praise God. Sabi po natin, ang title natin ay The Garment of Praise. Ngayon po, bago tayo tumuloy doon, mga kapatid, itong Isaiah chapter 61 verses 1 to 3, ito po ay messianic prophecy, no, na ito po ay na-fulfill sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo nung siya po ay naririto na sa lupa. Kaya niyo pong basahin ko lang yung nakinos niya ito nung siya po ay naimbitahan sa isang synagogue assembly para po basahin yung scriptures at ipaliwanag. Sabi po sa chapter 4 ng Luke, ito po ay kinote niya, sabi ng Lord, yung binigay sa kanyang kasalutan na binuksan niya po sa Isaiah chapter 61. Ito pong sabi sa verse 18, chapter 4 ng Luke, verse 18. Sabi po, so sa verse 17 muna, the scroll of the prophet Isaiah was handed to him, and unrolling it, he found the place where it is written, the Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Ngayon, hindi niya ho binuo, no? Kasi yung kasunod nito, and to execute the vengeance of the Lord. O yun ang kasunod eh. So hindi niya ho tinapos lahat hanggang sa
yung mga nabanggit natin na ibang mga words doon sa Isaiah 61. Pero ito lamang po mga kapatid, ito po ay fulfillment ng prophecy yun na kung saan siya po yung Messiah na magliligtas sa buong sanlibutan sa kanilang pagkakasala. Siya po yung magpapalaya sa mga nagkasala, sa mga natatandikalaan. Siya po yung magpapalaya, siya po yung magbibigay ng bagong simula sa buhay ng tao. Yung nalulungkot, yung nababagabag, bibigay niya ng kagalakan. Amen ho. Yung nabibigatan, sabi niya, ibibigay niya ng pagkakataon na makalaya, at sa paglaya nila, sila po ay magpuri sa Diyos. In other words, ito po yung mission statement, kumbaga, ng Lord. Nung siya po ay narito. Amen ho. At yan po ay pinulfill niya yung dulo nito nang siya po ay mamatay sa krus. And then, nag-resurrect siya. Then, nag-ascend siya at muli siyang babalik para nga po i-kumpleto yung and to execute the vengeance or the year of the Lord, yung kanya second coming. Amen ho. So sinasabi natin na dito pa lang sa una mga kapatid na yung garment of praise, no, na sinasabi rito ay para sa ito po ay sa mga tao na nung panahong yun ay nabibigatan, na nahihirapang lubha, no, sa maraming mga problema, sa maraming mga dinadala ng mga Hudyo noon that time, especially pag sila po ay nasa under ng conquest ng ibang bansa. So sabi ng Lord, darating time matatapos sa lahat yan, mga paghihirap ninyo. Palalayain ko kayo, makakalaya kayo, maliligtas kayo, magagala kayo at magpupuri kayo sa akin. Amen ho. Mga kapatid, ito po ay pag-usapan natin the garment of praise. Amen. Praise God. How are garments used in God's Word? Well, una ho, di ba, it is used literally as a covering for the body. Yun yung pinaka-payak na dahilan bakit usage, bakit may damit, para ho takpan yung ating katawan, no? Yun lang ang basic use ng garment or ng clothing. It is used also in describing or revealing one's present situation or status in life. Panahon nung Biblia, ang mga suot ng mga tao nagsumasalamin po sa kung ano yung sitwasyon nila at estado nila sa buhay. Halimbawa po, a garment of sackcloth is conveying sorrow, pain, or repentance. Amen ho? Yun ang nangyayari. Kapag sila ay malungkot, nagdadalamhati, nagsisisi, ang suot nila ay sako. Tapos binubuhusan nila ng abong kanilang sarili, no? Yun ang kanilang sign, ang kanilang brokenness. Tapos po, a garment of purple or royal garment is for kings. Yun ang pong kulay ube. Ang tawag po diyan ay royal garment. Ang nagsusuot lamang po mga hari, matataas na tao. Tapos po mga kapatid, red garments are for soldiers. So, nung panahon ho, lalo na panahon sa Roman Empire, ang mga sundalo ho, usually ang kanilang kasuotan, no? Yung military attire nila po ay kulay pula. Of course, it signifies yung red kasi war. Amen, no? And one more thing, garments for wedding are white for the bride and multicolored ones to the wedding guest. At sa mga ikakasal naman po ng panahong yun ay white talaga, kahit naman po ngayon hindi po ba white. Tapos po dahil doon ang kanilang kostumbre, yung kanilang custom ay yung mga imbitadong guest binibigyan ng damit. At para masaya talaga, iba't ibang kulay, multicolored. White, tapos multicolored yun, no? May mga shade ng iba't ibang kulay para masaya yung kasalan. Amen ho? Tapos white garments. White garments or robes symbolize purity and righteousness imparted to believers through Jesus Christ. Ayun ho. Repeatedly, di ho ba, lalo sa Revelation, no? Makita po natin yung pag-mention ng white robe of righteousness. Ibig po sabihin, yung white robe, yung white garment, sinisimbolize, ano po mga kapatid, yung forgiveness ng Lord, yung salvation ng Lord sa atin, yung pagpapatawad, at yung katwiran o righteousness ng Lord nasa atin. Kaya tayo, kumbaga, symbolically, white yung ating pagkatao, no? Dahil nilinis tayo ng Panginoon. Amen, no? Okay ho, sabi ko pa, white garments are described as worn by angels. Pala, nabaliktad ko, no? Yung puti ho, yun pong di-describe naman, yung mga kasuotan ng mga
anghel. Okay ho. Mga kapatid, hear this. Wearing of different kinds of garment was a cultural practice during biblical times and oftentimes conveys a message to other people as regards one's situation in life. So, kapag nagsusuot po ang mga tao nung panahon ng Bible ng kanilang damit, pinoportray po nun yung sitwasyon nila sa buhay o kung sino sila sa buhay. Yung kulay, yung uri ng pananamit, no? Pag nakita ko ng mga tao na gano'n ang damit nila, no? Alam na ng mga tao kung sino siya o ano ang kaniyang kasalukuyang sitwasyon. Amen ho? Ngayon ho, mga kapatid, ang sabi dyan, wearing the garment of praise. Okay ho? So, eto po yan, to wear or put on the garment of praise is a spiritual response we give to God when we experience His blessing and when we face difficulties in life. So, punta na po tayo sa spiritual, no? Para madali po tayo. Yung garment of praise, mga kapatid, so hindi siya literal na damit. Kundi, ito lang sinasabi doon, ang pagsusuot ng garment of praise, ibig sabihin, ito ay spiritual response. No, spiritual na katugunan na binibigay natin sa Diyos, we give to God when we experience His what? Blessing, pagpapala niya. So tayo po ay magpupuri sa Kanya. Hindi lamang yun, also when we face difficulties in life, as a terminology nga po ni Isaiah ay heaviness or burden. No? Kailangan suot din natin yung garments of praise. Okay ho? Ngayon, kailan natin sinusuot yung garment of praise? Okay ho? We gladly wear the garment of praise when, okay ho, sinusuot natin, so to speak, spiritually speaking, yung damit o yung garment ng pagpupuri when we express our thanks to God for His saving grace. Amen ho? Tayo ay nagpupuri, we wear the garment of praise kapag naalala natin yung biyaya ng kaligtasan ng Panginoon. Sabi po sa scriptures, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Why? For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Colossians 1:12-14. So, ang unang dahilan bakit we wear the garment of praise, ng pagpupuri sa Lord, kasi niligtas tayo. Amen no? And that is a common denominator sa lahat sa atin, mga Kristiyano. If there is one very prominent reason bakit tayo magpupuri sa Lord, kasi niligtas niya tayo, pinatawad niya tayo. Amen po tayo doon, mga kapatid. Praise God. Also, we express our praise to God for His daily provisions in our life. Pinapakita natin ang pagpupuri, sinusuot natin, so to speak, ang garments of praise para po pasalamatan ng Diyos, purihin siya sa pang-araw-araw na pagpuprovide niya sa ating pangailangan. Nasabi po sa scriptures, praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Psalm 68:19. Sinabi pong burden means a need. It's either a need, a problem, or a difficult circumstance one is facing. So, mga kapatid, our everyday need is a huge burden that must be met, di ba? Yung pangailangan natin ng pagkain, no? Yung clothes, yung mga pangailangan sa school, sa mga bata, sa lahat ng areas na kailangan natin dito, physically, materially, yun po ay burden. Kung hindi po natin ito matutugunan. Salamat, daily, sabi diyan, the Lord bears our burden. So, po tayo mag-alala kasi araw-araw pwede tayo magpuri sa Diyos kasi God will always provide for our needs. Amen ho? Praise God. Tapos so, one more thing. We express our praise to God for the surprise or special blessing that we receive. Di lamang tayo magpupuri, we do not only wear the garment of praise because our God provides for us daily, pero we also wear the garment of praise. Magpupuri tayo sa Panginoon kasi dumating meron siya mga special blessing, no? Mga surprise blessing sa atin na nagugulat tayo. Amen, no? Ano kaya yan? No? Ano kaya yan? So, ibig po sabihin nito, ito po ay favorable acts ng Diyos doon sa normal na routine ng provide or pagkilos niya sa buhay natin. Halimbawa, di ba sabi ng Lord, give us this day our daily bread. Di ba? So alam natin yon.
bahagi ng Lord's Prayer. So, kaya naman tayo, alam natin na sa araw-araw, where we expect that the Lord will provide for us, pagkain, di ba, kalakasan, ho ba, yung katinoan ng isip, no, presence of mind, ano pa ho, yung lakas, yung sigla, pinoprovide ho ng Diyos yan araw-araw, no, kasama yung kinakain natin. Yun po yung normal o routine, kumbaga na pagbe-bless ng Lord sa atin. Pero hindi lamang ho yun, yung sinasabi natin sa number 2, we wear the garments of praise kasi nga meron siyang mga biglang special or surprise blessing na binibigay niya sa atin, no? Ituloy ko ito, no? Favorable acts of God beyond the normal routine or situation we are in. Then He moved and we got excited because He has done something which really surprised us. Amen. No, alam mo, nangyayari sa inyo yan, di ba? Biglang-bigla, out of the blue, biglang sabihin sa inyo ng boss mo, merong isa ka sa ipapadala sa ibang bansa. Maganda yung performance mo para mag-train. No? All the while, akala mo hindi ikaw palang napili. Biglang sasabihin na may makatanggap ka ng mga pagpapala na hindi mo inakala na darating. Di ba? Kasi nga hindi naman normal, hindi siya usual. Amen ho? 2 days ago, mga kapatid, ako ay na-surprise. Surprise ako ng Lord at binigyan niya ako ng special blessing. Kasi alam naman ng iba sa atin, no? Nagpapaiso ako ng bahay, nagpapa-improve, kumbaga nagpapa-repair. Medyo worried na ako kasi parang kakapusin, no? Then, biglang-bigla ito ay surprise blessing, surprise, unexpected. Hindi siya normal, hindi siya routine na experience natin. Biglang-bigla, ako po ay magkakaroon ng blessing, no? Maybe this week para po makatulong dito sa sabihin natin para makatulong dito sa pag-repair o pag-upayos ng bahay. Tuntua ako kasi kumbaga hindi kukulangin ho talaga ako. Pero yun yung sinasabi ko, mga kapatid, we wear the garment of praise kasi merong mga surprise blessings siya. Merong unexpected, no? Hindi siya normal. Beyond normal siya kasi, di ba? Biglang hihipo ang Lord ng tao para i-bless ka. Salamat sa Lord. Hindi ko inaasahan yun. Hindi natin inaasahan yun. Di ba? Kayo din. Alam ko na-experience yan sa iba't ibang kaparaanan. Yun po yung sinasabi natin. So, all the more, we can easily wear the garment of praise kasi ang Lord, sinurprise tayo ng kanyang blessing. Amen, no? Sinurprise niya tayo ng kanyang extraordinary act of favor or grace. Amen. Praise God. Amen, no? Number 2, ito na ho. Ito yung medyo seryosohin natin. We determinedly put on the garment of praise when, una ho, we wear the garment of praise. We should wear the garment of praise. Bakit? Kasi sa blessings ng Lord, provision niya every day. Amen, no? Sinusutin natin yung ganyang garment of praise kasi nga merong mga sabihin natin extra surprise blessings ng Lord, no? Naintindihan po natin kaya tayo po ay natutuwa sa Panginoon. So we easily wear the garment of praise. But mga kapatid, ang kasunod po nun ay medyo hindi madaling suotin ang garment of praise sa number 2. Kasi ang ginamit ko rito ay we determinedly put on the garment of praise. Okay ho? Hindi lang wear, kundi ito po ay this is an action a notch higher than just wearing a cloth. No? It speaks of an intentional and decisive act to do it. Amen ho? So pag sinabi natin, there are times we wear the garment of praise, hindi madali. Kumbaga hindi madali magpuri sa Lord. Amen ho? There are times hindi madali magpuri. Nag-i-struggle tayo. Why? Kasi nga ho, may pagkakataon na kailangan hindi lang natin siya i-wear, kundi magdidesisyon tayo. We will determine in ourselves that we will praise the Lord, we will wear the garment of praise kasi kailangan yon sa kabila na ang nakikita natin ay taliwas at hindi nakakabigay ng inspirasyon para purihin natin ang Diyos.
Amen ho? So it speaks of an intentional and decisive act to do it. Okay ho? So yung putting on becomes crucial because failure to do so will cause us to be overwhelmed by it. So in other words, sinasabi ko ganito. Sa number 2, sinasabi natin, may pagkakataon na ang pagsuot ng garment of praise ay hindi madali. Kasi ang circumstances sa paligiran natin ay hindi umaayon sa gusto natin. Example, di ba, marami sa atin sa lalaki nag-ROTC. Ako, yung nag-kolehiyo, no? Ang ROTC mo namin no, sa Camp Krami pa. So, hindi naman dapat nakachinelas, no? Nakaputi lang, di ho. Nakapatig ka, uniform, tapos naka-combat shoes. Yun lang pag-isuot ng combat shoes, ang tagal na nun, ang hirap. Tapos nagkakaroon na ng parang pagtus yung likod ng paa ko, yung sakong kasi nga, masikip. Tapos mga ilang oras yung nakabilad sa araw. Pero, hindi ako pwede pumunta ng Camp Krami, umatin ng ROTC. Ang damit ko ay simple lang, yung madali suotin. Tama ho ba? Hindi ho. Kasi, papagalitan ako ng officer. Kasi, kailangan appropriate yung suot ko. Yung nakapatig uniform. Pero, mahirap isuot yun. Hindi ganun kadali. Marami kang isusuot. Amen no? Tingnan yung mga frontliners natin. Amen no, mga kapatid, di ba? Dati, ang mga nurses, mga doktor, pupunta pupunta sa mga room ng ospital, yung pasyente ay bibisitahin nila. Nakasuot lang yung doktor, wala yung stethoscope, no, konting interview, yung nurse naman nandun din, wala yung mga takip, no, walang face mask, hindi nakagwantes. Ngayon, hindi ho. Hindi ba? Kailangan ng mga frontliners natin, nakabalot lahat. Face, mask, may face shield, meron pang guwantes, tapos meron pang yung talagang parang silyado na sinusuot. Hindi ko alam ang tawag doon. Pero yun ho, proteksyon ng mga frontliners. Ang init ho nun. Bago nyo maisuot yun, katakot-takot na proteksyon. Pero kailangan gawin nila yun kasi pag hindi nila sinuot yun, delikado. Maapektuhan ho sila ng virus na kumakalat. Amen ho? So, kailangan i-put on. Kailangan may determination. Kailangan may decisive. Kailangan isuot ko to. Kailangan itong uniform ko, isuot ko to. Kahit mahirap, kahit mainit, kahit hindi komportable. Kasi, pag hindi ko sunod ito, mapapahamak ako. Amen ho? Yun ang kailangan gawin ng mga frontliners. So, ganun din ho, mga kapatid. We must put on the garment of praise. Put on, hindi lang i-wear. I-put on, may determination, decisive, may effort, no, merong seriousness kasi we are facing a spiritual battle. Amen ho? Sabi sa Ephesians, very familiar verse ito. Finally, be strong in the Lord and in His power, in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can stand against the devil's schemes. Why? For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God. Ephesians 6:10-13. Amen ho, mga kapatid? So, lagi tayong nasa battle. Every now and then, every day. No, lagi tayong nakakasagupa ng mga darts ng kaaway, no? Gusto tamarin tayo sa Lord, gusto wag tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, wag tayong mag-pray, wag tayong manalangin, no? Mag-focus tayo sa iba, mag-prioritize tayo sa iba. Yun yung mga pakana ng kaaway. So may battle tayo. Ang isa pong sinasabi sa atin dito, sabi ni Paul, put on the full armor of God. So tayo naman, dahil nasa battle tayo, we do not only put the armor of God, also the garment of praise. Amen no? Kahit na merong mga atake ang kaaway, dapat magpuri pa rin tayo sa Panginoon. Amen no, mga kapatid? At yun ay mahirap, pero kailangan natin gawin. Next, our ministry or service is being challenged or tested. Kaya we must put on the garment of praise. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chain came loose. Acts 16:13-23-26. Ito ho.
Bakit kailangan natin i-put ang garments of praise? Kasi tayo ay kakaroon ng struggle sa ating paglilingkod kapag mayroong mga hindrances, may mga barriers. Ito ay persecution, no? Dahil sa paglilingkod sa Diyos. Tayo mga kapatid, we can be confronted with so many challenges along the way as we serve the Lord, no? Magkakasakit yung family mo, ikaw magkakasakit, magkakaroon kayo ng pangailangan na mabigat, magkakaroon ng misunderstanding, ikaw mismo nag-i-struggle ka. Maraming bagay na ginagawa ang sanlibutan, maging minsan tayo rin mismo gagawa natin. Nag-i-struggle tayo maglingkod sa Diyos, no? Na minsan tiyatamaan tayo ng coldness, no? Minsan gusto nating tumigil. So, anong gagawin natin? Ang isang panlaban doon ay we put on the garments of praise. Kaya sina Silas, no, at sina Paul, no, pwede naman silang magtanong sa Lord, Lord, ba't nagkaganito? Naglilingkod naman ako, sumusunod na ako. Bakit? Eto, na-persecute kami, binugbog kami, eto, nakakulong kami, hindi namin alam kung ano mangyari sa buhay namin. But rather than complaining, rather than magkaroon ng pity party, no, ang ginawa nila, di ba? About midnight, they sang hymn to God. Yun po ay putting on the garment of praise. Sinadya nila yun. Determinedly yun ginawa. Why? Kasi mahirap gawin yun. Sa gitna ng nananakit ang kanilang katawan at yung spirit nila ay bumabagsak, hinihila pababa dahil sa persecution, dahil sa trial. Mga kapatid, pag ganun din ho tayo, the more na may pagsubok, may problema, may test sa paglilingkod, pagsunod natin sa Lord, kailangan we put on the garment of praise. Nagpuri pa rin tayo sa Panginoon. Amen ho? Kahit doon sa midnight hours ng paglilingkod natin, pagsunod, kailangan yon. Kasi pwedeng mag-neutralize, pwedeng kumilos ang Diyos. Kaya nga ho, di ba, sabi diyan, kumilos ang Diyos, nakalagan sila, yung prison doors bumukas, at sila po ay sinave ng Lord. Ganun din po mga kapatid, in the thick of our service to God, at nandun ang mga battles, mga kapatid, we put on the garments of praise at tayo po ay makakapagpatuloy sa paglilingkod. Amen ho? And ito po, lastly, the unexpected, unpleasant, and unlovely come our way. Kailan natin ipuput on ang garments of praise? Ang garment of praise, mga kapatid, kapag yung unexpected, yung hindi mo inaasahan, yung unpleasant, yung hindi masarap sa pakiramdam, at yung unlovely, yung pangit, biglang dumating sa buhay natin. Sabi sa scriptures, mga kapatid, my soul is downcast within me, therefore I will remember you from the land of the Jordan, the heights of Hermon, from Mount Mizar, deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers have swept over me. By day, the Lord directs His love. At night, His song is with me. A prayer to the God of my life. Psalm 42, 6-8. Sabi naman na ni Asaph basahin ko lang ho yung ilang verse, 77, sabi sa verse 6, I remembered my song in the night, my heart meditated, and my spirit asked, will the Lord reject forever? No? Will He never show His favor again? Pero sa kaulian, sabi niya, no, then I thought, to this will I appeal the years when the Most High stretch out His right hand. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Mga kapatid, yung song in the night, meron po tayo niyan. Bibigyan tayo ng Lord ng song in the night. Pag tayo po ay, we put on the garment of praise bilang song in the night natin yun. Sa kabila ng mga unexpected, atin may paliwanag ng mga trials at tests, and ang mag-neutralize po doon ay bibigyan tayo ng Lord ng song in the night. And what is a song in the night? A song in the night is a spirit-led song which is impressed in our heart to respond to God in praise and trust as we face a certain difficult time or situation in life. So, binibigyan po tayo ng Lord ng garment of praise sa pamagitan ng song in the night. Kaya po in the night, kasi po, yung sitwasyon, maybe ay mabigat, mahirap. So, binibigyan tayo ng lakas ng Lord, ng garment of praise, para magpuri pa rin sa Kanya at magpasalamat. Si Asa po, hindi po ba? Ito is Psalm 77, no? Ito ay bahagi ng song in the night niya. I will remember my songs in the night, or my song in the night.
Sabi niya, muna nagda-doubt siya, nagtatanong siya, but later on, di ba doon sa verses, in-affirm niya yung faithfulness ng Diyos, yung power ng Diyos, yung mercy ng Diyos. Amen, no? In that sense, determinedly sinuot niya yung garment of praise. And he was able to sing a song in the night given by the Spirit of God para ma-endure niya yung sitwasyon. Pwede din po si Habakuk, hindi po ba? Sabi ni Habakuk, familiar na verse ito. Chapter 3:17, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. Yan po ay garment of praise na sinuot, no, na pinuto ni Habakuk. And he was able to sing song in the night na sa kabila ng matinding kawalan. Sabi niya, magpupuri pa rin siya sa Panginoon. Mahirap gawin yun. So he put on the garment of praise to praise the Lord, to bless the Lord. Amen, no, mga kapatid? Si David, di ba? Repeatedly makita natin sa Psalms, ginagawa niya yan. No? Na kahit na matitindi sitwasyon, sinusuot niya yung garment of praise. Mga kapatid, itong garment of praise or itong song in the night, such song in the night stabilizes and stretches our faith when we find it so hard to keep on pressing farther. No? Ni-establish tayo, pinapalakas tayo, ini-stretch nito yung faith natin, no, ng song in the night. Yan ay garment of praise na nakakapagpuri pa rin tayo sa Panginoon kahit nahirapan yung kalooban natin, no? Kahit nag-struggle ang faith natin, meron tayong garment of praise na lumalaban, mga kapatid, para purihin pa rin ang Panginoon. Kaya na-stabilize tayo, tumatatag pa rin tayo. Then, praising God in moments of doubt and sorrow can lift our spirit up and give rest to our soul. Amen, no? Hindi lamang po ini-stabilize, ini-stretch yung faith natin ng garment of praise, no? Pero yung mga sa panahon ng pagda-doubt natin po at kalungkutan ng spirit po natin, mga kapatid, ay nililift ng Lord, no? At napapahinga yung ating kalooban. Kasi merong healing touch, may soothing power, yung garments of praise ng pagpupuri sa Panginoon. Amen, ho? Mga kapatid, ang garment of praise, not necessarily a song, hindi ho. A garment of praise can be a song, amen, ho? A scripture or a verbal praise, inspired by God to counter or neutralize our despairing or heaviness of heart. No? So, hindi laging kanta. Okay yun, masaya tayo kumanta, binibigyan naman talaga tayo ng Lord. So, pag tayo merong heaviness sa buhay natin, then God can give us a song. Amen ho? It could be English, no? Tagalog. Yung sa malayang Pilipino, marami tayong inaawit doon at sa iba pang mga source ng mga recording, hindi ba? Pwedeng gamitin yun ng Lord. But there are times, scriptures lang. Passage lang ng Biblia bibigay sa atin na bilang garment of praise. And that is enough para tayo ay then magpupuri tayo sa Panginoon, aawit tayo. Amen ho? So marami pong kaparaanan ng Lord. Pero sinasabi lang natin yung garment of praise ay isang matinding ating weapon or means para pong ma-overcome yung heaviness natin, yung kalungkutan natin, yung kapaguran natin, yung panghihina natin. Amen no? And lastly, mga kapatid, it is tailor-made for each one of us. A garment of praise is tailor-made for each one of us. Iba ho ang garment of praise ko sa garment of praise ninyo. No? Fitted lang ito sa isang manampalataya. No? Iba ang sitwasyon ninyo, ibang sitwasyon ko. So, ibang garment of praise din ang bibigay ng Lord. So, God will see to it na fit ang garment of praise. Yung talagang para sa atin yon. Amen ho, mga kapatid. Kaya, in other words, alam ng Lord, kapag darating tayo sa heaviness, kapag darating tayo sa mga tests, sa mga challenges sa faith natin, alam niya kung anong specific garment of praise ang itatapat natin doon. Kasi yun ang
sitwasyon natin. Amen, no? Hindi natataranta ang Diyos, no? Meron siyang palaging ready-made na garment of praise para isuot sa atin, para gamitin natin to face the challenges, the heaviness na naranasan natin sa ating buhay. Amen, no? So, mga kapatid, kung tayo po ay normal lang ngayon at nasa church tayo, sana awitin sana natin yung Whom Have I in Heaven But You, di ba? Sa awit 73, di ba? Yun ang nakalagay doon. Record ko lang yun, tapos done na tayo. Sabi sa awit 73, sabi po ni Asaph, 25, verse 25, Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. O, garment of praise o yun. Nahihina ang lamang ko, nahihina ang lakas ko, wala na akong ilabas, Lord, pero nagpe-fail lahat ang flesh ko, pero ikaw ang strength ng buhay ko, ikaw ang portion ko. Amen, no? Praise God. So, ano ba ang heaviness ninyo, mga kapatid? So, magang ito, o the last few days na nakaraan, meron bang challenge sa inyong faith? May mga worries ba? May kabigatan ba? May heaviness ba? Try the garment of praise. At ang Panginoon po ay kikilos. I-stabilize tayo, i-refresh tayo, bibigyan tayo ng kapahingahan. Amen. Thank you very much, Pastor Alex, for letting God use you to deliver this word, inspiring word to us. Sabi nga sa Psalm 46 verse 10, Be still and know that I am God. Amen. At ngayon po, dadako naman tayo sa announcement. Sa ngayon po, wala pong magbe-birthday this coming week, but yesterday, birthday po ni Nadesh. So, special mention sa inaanak ko. Happy birthday, Nadesh. And additional announcement po, tuloy pa rin po yung ating yung midweek service or yung Zoom meeting natin, as well as yung sa YouTube live. Keep tuning on po every Wednesday 8:00 p.m. So magsama-sama po tayo. Another opportunity for us to eat fresh word from God, to feed our soul, our spirit, to inspire us and to make us strong. Our worship service is almost over, mga kapatid, but before we conclude this worship service, nandito po si Pastor Alex for prayer and benediction. God bless us all. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Lord, marami pong salamat sa iyong salita na aming nadinig. Salamat po na lagi kaming may garment of praise. At sa garment of praise na yan, meron kaming mga songs in the night na pwede mong ibigay sa amin. Salamat, Lord, na marami po kayong kaparaanan para kami ay tulungan na yung spirit of heaviness o kabigatan o yung panlalamig ay ma-overcome namin. Kasi po, sabi mo, merong yung weapon ay praise, pagpupuri sa iyo. So Lord, tulungan mo kami. Lagi ka naming pupurihin. Hindi lamang sa time ng blessing, hindi lamang sa time ng mga surprises, mga unexpected na blessing na binibigay mo sa amin. But even sa time ng mabibigat, sa time na hard ang situation namin, Lord, ay isuot namin, determinedly isuot namin ang garments of praise. So I commit to you, your children, Lord, sino man sila, ano man ang sitwasyon nila. Palitan mo ang kanilang spirit of heaviness ng garment of praise. Nasa gayon po, ang bawat isa po sa kanila ay magkaroon ng katagumpayan sa anumang kabigatan na naranasan nila. Marami pong salamat, Lord. I-bless mo po ang bawat isa na yung ginamit sa aming worship service sa araw na ito. Bless mo po si Sister Faye sa kanyang paglilid ng worship kasama ang backup worshipers. Maging si Raymond po sa kanyang pag-MC. Bless mo rin po siya. At ang iba pang mga naging bahagi para po maging matagumpay ang online service na ito. Bless mo po silang lahat. Ang tech group namin, ang lahat, Lord. Pagpalain mo po silang lahat, ang lahat ng nakinig at nanood. Ang buong kongregasyon ay kinukumit ko po sa iyo, Diyos. Pagpalain mo po sila sa inyo po, mga kapatid. Mawala ang spirit of heaviness. But ang aking pong declare, let the garment of praise be your portion as you face your heaviness in life. At salamat, mga kapatid,
ang ating Panginoong Diyos ang kasama natin. Lagi siya may garment of praise para magtagumpay tayo. Pinagkakatiwala ko po kayong lahat sa ating Diyos na lagi nag-iingat, nagbabantay at nagbibigay ng proteksyon sa buhay natin. Tumutugon sa lahat ng pangangailangan natin. Kaya purihin siya, dakilain siya, itaas siya sa ating kalagitnaan. At ngayon po, mga kapatid, tanggapin niyo ang pagpapala ng ating Diyos, ang pag-iibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas, provision, biyaya ng ating Panginoong Kristo, kasama na po ang pagsama at gabay ng Espiritu ng Diyos ay sumayo pong lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God. Amen. Maraming pong salamat. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. And let us always wear the garment of praise. Amen.